Los Angeles Lakers versus Timberwolves, Game 5 preview and injury report. Game 7 ang turing ng Lakers sa laro bukas. At Golden State versus Houston Rockets, Game 5 preview and injury report. Butler maglalaro pa rin kahit may nararamdamang sakit. Itinulak ng Timberwolves sa bingit ang Lakers nitong weekend sa pagkuha ng 2 kalamangan sa serye matapos ang 2 dramatikong fourth quarter. Natapos ng Wolves ang regular season na may 26 na talo sa clutch time, pinakamarami sa NBA. Ngunit ngayong postseason, 2-0 sila sa ganoong sitwasyon. Sa presensya ni Luka Doncic at LeBron James, may tiwala pa rin sa Lakers kahit nasa alanganin na sila. Ang 8 puntos na pagbabago sa spread mula Game 4 ay nagpapakita ng tiwalang iyon. Mas lalo pang pinagtitibay ang tiwalang iyon kung isasaalang-alang ang 3 araw na pahinga na makakatulong sa Lakers sa pagpasok ng Game 5. Isa sa mga team ang may malalim na bench at batang rotation bilang kalamangan. Ngunit kung mahaba ang pagitan ng mga laro, nababawasan ang bentahan ng Timberwolves. Ipinakita agad ng playoff basketball ang tapang nito ngayong taon kung saan mas hinayaan ng mga opisyal ang pisikal na depensa, kaya't maraming laro ang pumabor sa under. Ngunit nagsimula na ring mag-adjust ang mga sportsbook. Sa unang 26 na laro ng playoffs, 19 ang tumama sa under kasama na ang unang 2 laro ng seryeng ito. Ang depensa ng Lakers ay naging maluwag simula nang tuluyang mapasama si Luka Doncic sa rotation na nasa ika-17 pwesto sa defensive rating mula Marso 1 hanggang sa dulo ng regular season. Hindi na ito dapat ikagulat. Wala silang maasahang presence sa loob at wala ring sapat para itago ang kahinaan ni Luka sa depensa. Sa maraming pagkakataon, natatakpan ng opensa ng Lakers ang mga kahinaang iyon. Hindi ito kamangha-mangha pero sapat. Ngayon, kailangang maging kamangha-mangha. Dahil hindi maaasahan ang depensa, kailangang lampasan ng Los Angeles sa opensa ang Minnesota Timberwolves upang manatili sa playoffs. Dapat na itong akuin ni Luka at LeBron James. Pinagsama nila ang 65 puntos sa Game 4 at walang indikasyon na titigil ang paborableng tawag para kay LeBron matapos siyang makakuha ng 18 free throws sa huling minutong pagkatalo. Samantala, tuloy lang si Luka sa kanyang mga shots sa labas, 5 sa 12 siya noong linggo. Ginampanan naman ng Timberwolves ang kanilang bahagi sa serye na lampas sa kanilang team total over sa 3 sa 4 na laro. Sa desperasyon ng Lakers, dapat nilang hilahin ang larong ito patungo sa over at baka shootout na lang ang tanging pag-asa nilang buhayin pa ang kanilang season. Nagdesisyon ang Lakers nang umatras sila sa trade para sa sentro ng Hornets na si Mark Williams. Pinili nilang bawasan ang ilan sa pinakamahuhusay na galaw ni Luka ngayong season, marahil para makakuha ng mas magandang sentro o mas magandang deal sa summer. Maaring may saysay iyon sa hinaharap pero nagbabayad sila ng mahal ngayon. Ang mga pagsalakay ni Doncic sa loob ay hindi na ganoon kapanganib kaya hindi na siya kasing bangis. Dahil wala silang maaasahang rim runner, hindi na kailangang dumistansya ng mga depensa. Sa halip, nakatutok na lang sila kay Doncic. Hindi na siya nakakahanap ng assist o sa loob. Sa halip, puro floaters at pull-ups ang ginagawa niya. Kung ikukumpara sa huling pagkaharap nila sa Timberwolves noong nakaraang postseason, mas bihira na siyang mag 3 points ngayon. Hindi man gaanong bumaba ang kanyang mga attempts sa labas, mas bihira na siyang mag-pass sa loob. At kung mas bihira siyang magpasa, mas madalas siyang mag-shoot at gumawa ng puntos. Kapag nasa maayos siyang kondisyon, nagiging pangunahing scorer siya sa serye. Ang isa pang epekto ng kakulangan sa rim runner ay ang kawalan ng rebounds para sa Lakers. Sa katunayan, si Doncic ang naging pinakamahusay nilang rebounder sa seryeng ito. Samantala, mas malaki si Jaden McDaniels kaysa sa sinuman sa roster ng LA maliban kay Jackson Hayes, kaya't may dahilan kung bakit may average siya na 7 rebounds sa serye, kabilang ang 9 sa Game 1 at 11 sa Game 4. At bukas, maghaharap sila sa do or die para sa Lakers Game 5 na gaganapin sa Los Angeles. Sa kabilang balita, ang Golden State Warriors ay naghahangad na tapusin ang serye kontra Houston Rockets bukas sa Game 5, dala ang 2 kalamangan. Papunta ang Warriors sa Houston para sa Game 5 na may mataas na kumpiyansa, layuning tapusin ang serye at umusad sa susunod na round ng playoffs. Ang veteranong trio ng Golden State na sina Steph Curry, Draymond Green at ang muling sumiklab na si Jimmy Butler ay naging sobrang lakas para sa batang Rockets lalo na sa mga crucial na sandali.
Ang pagbabalik ni Butler sa Game 4 ay naging mahalaga, nagtala siya ng 27 puntos at nagpakita ng clutch plays sa huli. Kasabay nito, ang breakout performance ng rookie na si Brandin Podziemski ay nagdagdag ng panibagong dimensyon sa opensa ng Warriors. Para sa Houston na pinangungunahan ni Alperen Sengun at Fred VanVleet, kailangan nilang makahanap ng kasagutan agad o tuluyan silang masibak sa kanilang sariling home court. Malakas ang posisyon ng Warriors upang manalo o makover ang spread sa Game 5 laban sa Rockets ngayong Huwebes. Salamat sa kanilang playoff experience, mahusay na depensa at pagbabalik ni Butler. Hawak ng Golden State ang 2 kalamangan sa serye at 4-1 sila laban sa spread sa Houston ngayong season, patunay ng kanilang husay sa mga road games. Ang trio ni Stephen Curry, Draymond Green at Butler ay consistent na nagpapakita ng husay sa pressure moments at ang pagbabalik ni Butler sa Game 4 ay malaking bagay lalo na't perpekto siya sa free throw line na may 12. Ang pagsulpot ni Podziemski bilang maaasahang scorer na may career high 26 na puntos sa Game 4 ay nagdagdag ng suporta kapag hindi mainit si Curry. Samantala, hirap ang Rockets na makahanap ng consistent na opensa maliban kay Alperen Sengun na may average na 22.3 points, 11.5 rebounds, and 4.3 assists in the series. Hindi naging consistent sina Jalen Green at Fred VanVleet, lalo na si Green na tila hindi makabawi sa 3 sa 4 na laro. Malinaw na may kalamangan ng Warriors dahil sa kanilang playoff experience at kakayahang tapusin ang dikitang laban. Sa pagkakataong maipanalo ang serye at makapagpahinga, asahan ang Golden State na lalabas na focused at magbibigay ng isa na namang matibay na performance. Bagamat leading ang Warriors sa serye, may pag-asa pa ang Rockets na makabawi sa Game 5. Sa kanilang home court, kaya nilang gawing dikit ang laban lalo na't malapit ang naging resulta ng mga naunang pagkatalo nila. Ang kakayahan nilang bumuo ng kalamangan kahit sa mga road games ay indikasyong may pag-asa silang baliktarin ang sitwasyon, lalo na kung mas magiging maayos ang execution sa kanilang home court. Ang matatag na performance ng Houston sa kanilang home court at ang kakayahan nilang gumawa ng maraming puntos ay nagbibigay ng kumpiyansa na kaya nilang makipagsabayan sa Warriors. Kung magpapatuloy ang magandang laro ni Sengun at makahanap ng consistency ang kanyang mga kakampi, may malakas na tsansa ang Rockets na gawing dikit ang laban o manalo. Sa harap ng kanilang home crowd at sa ilalim ng pressure ng elimination, inaasahang maglalaro sila ng may matinding sigasig at samantalahin ang kahinaan ng Warriors. Bagamat malakas ang playoff experience ng Warriors at maganda ang ipinakita ni Jimmy Butler at Stephen Curry sa mga clutch moments, ang malakas na home record ng Houston at ang kagustuhang ipaglaban ang kanilang season ay magtutulak sa kanila na magpakitang gilas. Gayunpaman, na-cover ng Golden State ang spread sa 4 sa 5 laro sa Houston ngayong season. Sa huli, asahan ang Rockets na manalo sa isang dikit na laban at makover ang spread gamit ang kanilang home court advantage at desperasyon na mapahaba pa ang serye. Ano ang masasabi nyo sa laro nila bukas mga kaibigan?